natin pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at basahin po natin ang verses 16 to 21. At sa chapter 1 verses 16 to 21 at ang ating focus ay sa verses 19 to 21. 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21. Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay saksing nakakita ng kanyang kadakilaan, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos, Ama ng karangalan at kaluwalhatian at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan." Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya ng isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Sa panahon ngayon na ang naririnig natin about AI, no? Marami ng mga bagay na parang waring imposible na nagagawa ng tao. Katulad na lamang ng mga napapanood natin sa TV na produkto ng AI. Sometimes makakita tayo ng mga bagay na kung titingnan natin na parang ay totoong nangyari. Ngunit ito pala ay gawa ng AI at or kaya naman ay gawa ng technology na maaaring magdudulot ng kumbaga mag-mislead or magbigay ng maling impormasyon sa isang tao. O dahil sa AI, nagagawa ng AI na ang isang tao ay magmumukha na parang may sinasabi siyang isang bagay or isang statement, ngunit hindi naman pala yung tao na yon ang nagsasalita. So sa panahon ngayon talagang merong maaring ang tao ay malinlang sa mga bagay na ganon dala ng AI. Pero sa ating pag-aaral sa umagang ito, may kaugnayan ang bagay na yon sa pag-aaral natin sapagkat dito sa atin, as we review ang ating pinag-aralan last time, si Peter, sa kanyang pagtuturo or sa kanyang mga itinuro sa kanyang mga tagabasa or kanyang mga inadres sa kanyang pangalawang epistle dito ay maaaring iniisip niya na may mga tao talaga na mag-o-oppose sa kanyang tinuturo or maaaring magsasabi na peke ang iyong tinuturo or huwad ang iyong pagtuturo. But then, kinakailangan ni Peter na mapatunayan na totoo nga ang kanyang tinuran or authentic or talagang mapagkakatiwalaan ang kanyang tinuran. Hindi maaaring mag-mislead or magbigay ng maling impormasyon sa kanyang mga tagabasa or mga tagapakinig. And we will review once again last time. So Peter, kumbaga counter this marahil na accusation sa kanya na siya ay nag-iimbento lamang ng mga bagay na na bunga lamang or nanggaling lamang sa kanyang sarili or para mai-forward ang kanyang sariling interes ay minabuti niya na isulat ang mga bagay na magpapatunay na authentic ang kanyang sinasabi. Na sa unang punto nga ng ating pinag-aralan last time, so sa verse 16 to 21 na ating binasa, hinati natin yung sa dalawa at sa
last time ay diniscuss natin yung first point sa verse 16 to 18 na meron tayong 4 subpoints, no? Sa kanyang naisin na mapatunayang totoo ang kanyang mga itinuturo ay minabuti niya na isabihin or isulat ang kanyang pagiging eyewitness, no? Eyewitness or talagang eyewitness ng kanyang mga or kanyang mga itinuturo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang muling pagbabalik. Sa mga punto natin doon na pag-aralan natin last time, yung kanyang pagiging eyewitness ay hindi mga bagay na or yung kanyang mga tinuturo bilang isang eyewitness ay hindi mga invento lamang. Eyewitnesses did not invent baseless stories, no? Meron talagang itong kumaga pinagmulan. And an eyewitness, number 2, is accompanied by another eyewitness. Di ba doon nga natin na-establish yung credibility ng isang eyewitness na hindi lamang siya nag-iisa at merong magpapatunay na kasama niya na bilang isang witness doon sa kanyang tinetestimonya. At pangatlo, the eyewitnesses have seen Christ receiving honor and glory. Itong mga apostles na ito ay bilang mga eyewitness talagang actual na nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo na kanilang ipinangaral. At sa pang-apat, these eyewitnesses of truth heard direct utterance from the Father na ang kanilang itinuturo patungkol sa Panginoong Jesucristo ay mismong ang Ama ang nagpatotoo or nag-verify, no? They heard utterance, direct utterance from the Father. So, kumbaga dito sa unang punto is talagang in-establish ni Apostle Peter ang kanyang pagiging eyewitness kasama ng iba pang mga apostles katulad ni James and John. At sa pangalawa, to authenticate the truth of his teachings, or sabihin na natin to authenticate the truth of the faith, of the Christian faith. Pag sinabing Christian faith, yung mga itinuturo patungkol sa pananampalatayang Kristiyano, at yun nga ay makikita natin or mababasa natin sa ating scripture. So dito, sa point number 2, merong sinasabi dito patungkol sa inspiration. Inspiration of the truth or inspiration of the faith na gustong gamitin or gustong sabihin sa atin ni Peter upang lalo pang mapatunayan ang kanyang mga tinuran sa una patungkol sa pamumuhay ng may kabanalan para sa kalulhatian na nagligtas sa atin ang Panginoong Jesucristo ay totoo at hindi niya inimbento lamang, no? Sa ating pangalawang punto sa verse 19 to 21, ito ay patungkol sa inspiration of the scripture na inspired by the third person of the Holy Trinity, ang banal na Espiritu. Kaya ang pinaka main point natin dito ay the Spirit of God who inspired the faith or the scripture na ating pinaniniwalaan. Kaya nga dito, basically, ang tema nito is the divine origin of the scripture. Saan nga ba nagmula ang katotohanan na ating pinaninindigan, no? Kaya nga, kung babasahin natin ito, let's read once again, verse 19 to 21. In Tagalog, babasahin ko mali. Kaya't meron kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. Gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malamang ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu ay nagsalita mula sa Diyos. So meron lang tayong dalawang sub-point, kasi point number 2 na to ng ating binasang passage, no? Dalawa lamang sub-point natin. Number 1 is the product. The product. At number 2, the process.
Yung the product, yun na sa verse 19. Kung ano ba yung quality ng product na na-produce sa process na nangyari sa pagbubuo ng scripture. The product and the process. So bago tayo magpatuloy, let's ask again the help of our God sa ating pagbubulay-bulay. Tayo manalangin. O aming Panginoon, muli kami ay nagpapasakop sa inyong kapangyarihan upang kami ay pagkalooban ninyo ng kakayahan upang unawain ang inyong salita sa umagang ito. Inihiling namin, Panginoon, ang inyong illuminating grace sa aming pagbubulay-bulay at hindi lang nawa, Panginoon, iyon ang inyong pagkaloob sa amin, kundi ang enabling grace na kami ay magpasakop, sumunod sa sinasabi ng inyong salita. Tulungan niyo din nawa ang inyong tagapagsalita sa umagang ito at hindi manangan lamang sa kanyang sarili, bagkus manangan sa inspirasyon at guidance ng inyong banal na Santong Espiritu. Salamat po aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So this passage clearly teaches and explains the scripture's doctrine of inspiration. Kung paano nga ba nabuo ang scripture or yung katotohanan na ating pinaninindigan. Number one is the product and number two is the process. But I intend to change the order of our 2 points for a better understanding. Uunahin ko muna yung the process. Kasi parang mas madali nating maintindihan kung paano nabuo at pangalawa kung ano yung quality ng product na nabuo. So, unahin mo natin yung the process, susunod natin yung the product. Number one, the process. The process, ang ating batayan dito is yung verse 20 to 21. And let's read once again. Ang sabi dito, sa verse 20 and 21, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Now, when we talk about how the Scripture was brought to us, we can easily say, ang salita ng Diyos, alam ko yan. God said it. Ang Diyos ang nagsalita diyan. And I believe it. Diyos nga ang nagsalita eh. Pinaniniwalaan ko yan. And that settles the matter. Pag tinanong sa'yo, sino ang nag-author or nag-origin or pinagmula ng salita ng Diyos? Siyempre, ang Diyos. At pinaniniwalaan natin yon. But sa ating scripture sa text natin pinag-aaralan yan, in-explain sa atin in more detailed, no? Of how, kung paano ba ang scripture ay na-produce, no? Nagdaan yan sa isang proseso. Nagdaan yan sa isang proseso, no? Kaya iisipin natin, ano nga ba ang pinagdaanan ng scripture? Saan nga ba nag-originate? Kanino nga ba nanggaling ang salita na ating pinagbubulay-bulayan sa araw-araw, no? Binabasa sa araw-araw? Sa tao ba o sa Diyos? Sabi ko nga kanina, we can settle the matter. Sa Diyos yan. No? That's it. Tapos. Pero may tanong. Pwede ba nating sabihin sa tao or sa Diyos? Now remember, Peter's aim is authentication. No? Gusto niyang mapatunayan na talagang totoo at talagang valid ang pananampalataya na ating pinaninindigan. Peter is not just devising schemes to gather followers. Further, Christian faith is not just a mere invention, no, of man. And Peter is ready to counter that accusation niya, sabi ko nga kanina. And that's why he goes to the very producer and author of what he teaches. Talagang tinuldukan niya na, no? Tinuldukan niya na sa pagkakataong ito that what he teach is authentic sa pamamagitan ng pagtuturo kung kanino nga ba nanggaling ang scripture. Absolutely, mga kapatid, absolutely God is the origin of all the scripture. Now, I say all the scripture. Ano sabi sa 2 Timothy 3:16, no? 2 Timothy 3:16, na madalas natin itong nababasa, no? Kabisado nga yata natin to.
Ang sabi dito, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Verse 17, so that the man of God may be adequate, equipped for every good works. So, clearly, Scripture is God-breathed. God-breathed. Ito yung sinabi dito, yung sa all Scripture is inspired by God. So, the Psalms translation, sinabing all Scripture is God-breathed. So we refer to this pag sinabing God-breathed inspiration, no? Inspiration. But we should view this as expiration. Parang yung sa paghinga, no? You inspire, you expire. So parang ganyan, inhale, exhale. Di ba ganun yun? Pag sinabing inspiration, pero yung inspiration dito, we must view this as expiration. Hindi yung expiration na yung sa mga product yung expiration yun. Pero yung kabaliktaran na inspiration is expiration. Sinasabi nito, breathe out. So nagmula, inilabas galing sa Diyos. Breathe out of, not breathe into. So naintindihan natin, no? Yun ang ibig sabihin ng God-breathed or inspired by God. All scripture is God-breathed and inspired by God. Peter made sure to settle the matter of the authenticity of what he teaches by naming the author. No? Naming the author. God is the sole or primary author of the scripture. Ano sinabi niya doon sa ating teksto sa verse 21, no? Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo na nagsalita mula sa Diyos. So, he mentioned the Holy Spirit, no? The Holy Spirit as the soul, no? Soul origin of all the scripture. And he made it sure na talagang tapos na. Ito na talaga. This is the end. Na-settle na natin. God is the author and we must believe it. No? God is the sole primary author of the scripture and we are establishing here the divine trustworthiness of the scripture. Kaya nga para ma-establish yun, no? Yung trustworthiness na talagang totoo ang kanyang tinuran, talagang pinunto niya na ang Diyos ang author or pinagmulan ng scripture. But if God is the author of the scripture, why in the letters of Paul, particularly in Philemon verse 19, and John sa kanyang gospel sa chapter 21 verse 24, we read that they wrote it, no? Let's read Philemon verse 19 muna, no? Kung ang Diyos nga ang author, bakit nababasa natin, no, sa mga liham na ito na ang nagsulat ay mere human, particularly Paul and John. Philemon verse 19, ang sabi dito, no? I, Paul, am writing this with my own hand. I will repay it, not to mention to you that you owe to me even your own self as well. So, Philemon, the book of Philemon is part of the scripture, but here it says, and we read, I, Paul, wrote it. No? Diyan din sa John chapter 21 verse 24. John chapter 21 verse 24. Sabi dito, this is the disciple who is testifying to these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. No? Paano natin ngayon marireconcile yon? If God is the author, now ito ang solusyon. No? If God is the sole origin or absolutely God is the origin of all the scripture, man, or if God is the primary origin of all the scripture, man is the secondary author or origin of the scripture. Paul calls the Holy Spirit the primary author sa Acts chapter 28 verse 25.
Ang banal na Santong Espiritu talaga ang primary author. But meron tayong makikita ditong secondary or sabihin nating instrumental, no? Instrumental means ng scripture or secondary author. Acts chapter 28 verse 25. Sabi sa Acts chapter 28 verse 25, sabi dito, and I read in English again, sabi dito, some were being persuaded, and when, verse 25, and when they did not agree with one another, they began living after Paul had spoken one parting words. The Holy Spirit rightly spoke through Isaiah the prophet to your fathers. Ano sabi dito? The Holy Spirit spoke through prophet Isaiah. So nakita natin dito, God is the primary author, and man, the scripture is in all of the scripture, man is the secondary author. Sa ating binasa, si Isaiah, no? Si Isaiah ang secondary. Sa verse 21 ng ating teksto, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Now, the actual writer, makita natin dito na yung actual writer or yung nagsalita, makita natin dito is man, no? The actual writer of the original text of the scripture are under, or this man or these men are under the operation of the Spirit. They are the actual writer, being the secondary author, they are the actual writer, but under the operation of the Spirit. Inudyukan, no? Inudyukan. Pag sinabing inudyukan, ang Greek word na sinabi dito, pero, o born, o parang dala-dala. Dala-dala ng Espiritu as they write or speak of the Word of God. Inudyukan, dala-dala. Let's say for example, itong Bible na to, dala-dala ko, no? Dala-dala ko. So, it is my will ang sa akin, sa aking pasya kung saan ko siya dadalin or saan ko siya ilalapag, no? Pag sinabing born, dala-dala, and it is taken by the bearer. Ako yung bearer, no? In case of the scripture, ang Holy Spirit ang bearer at dala-dala niya yung mga or karay-karay niya, no, sa Tagalog minsan, karay-karay niya yung mga tagasulat. And it is in His power, no? Kung papaano niya dadalhin, kung saan niya dadalhin or kung saan niya dadalhin yung mga kumbaga yung writer ng scripture in His power, the bearer's power, He bore the writers of the scripture, and it is of the bearer's power that the goal of writing the scripture will be accomplished. Sa kanyang sariling will or sa kanyang layunin, matutupad ang goal ng pagkasulat ng scripture. Sa pagsasalita at pagsusulat ng scripture, makita natin the men of God have active participation. Actively, no? They are actively writing, no? Hindi sila yung parang diniktahan lamang, no? Well, merong mga portion of the scripture like dun sa ano ng Ten Commandments, no? Na talagang dictated kung ano yung magiging talagang dinikta ng Panginoon kay Moses kung ano yung magiging laman ng Ten Commandments. But here, in general, no, in general, men of God have active participation in writing the scripture, but the inspiration comes solely from God and man is just driven along. Passive sila. Pagdating sa inspiration, passive ang tao. Pero pagdating sa inscripturation, active ang tao, no? Active ang tao, no? Talagang sila yung nagsusulat. Sila yung nagsasalita. So nakuha natin, no? Sabi ni Robert Plummer dito, while the authors, the Bible wrote as while the authors of the Bible wrote as active sila, wrote, pag silang active thinking, feeling human beings, no? God so mysteriously superintended the process that every word written was also the exact word God wanted to be written.
from all error. Because the scripture is God-inspired, no? Breathed out by God, it will be free from error. And in His power and might, He bore the writers of the scripture who actively wrote, inscripturated, or spoke of the scripture that we have. No? Sa pangalawang punto, explain natin ngayon kung ito ang process ng pag-inscripturate. Merong primary author, merong secondary author. Tingnan natin ngayon yung product, yung nabuong scripture. Ano ang innate quality or character ng na-inscripturate na scripture before us na meron tayo ngayon? Ano yung innate characteristic? So meron tayong makikitang at least dalawang innate characteristic or ng product na na-produce sa process na ito na ating pinag-aralan, ang pag-inscripturate ng Word of God. Tingnan natin ang quality. Makikita natin dito yung quality na may assurance yung product. No? Assurance, more sure. Sabi dito sa ating scripture. Anong sabi dun sa ating binasa? Verse 19. Pabalik tayo. Verse 19 na tayo. So we have the prophetic word made more sure. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Now, naturally, tayong mga tao, we do not stick for we do not stick for or be dependent on something which has error or unreliable. 'Di ba? No? Pag meron tayong mga gustong usisain or parang gustong pasukin, lalo na mga investment na yan, mga ganyan. Kung meron kayong gustong bilhin, susuriin natin. No? Susuriin natin. Tingnan natin baka may damage. Pag sinabing damage, may something, may mali, may error, di ba? Or reliable kaya itong aking pinapasok na kumbaga like business ganyan. So, titingnan natin, susuriin natin. And we do not stick for those na makakakitaan natin something kahit nga kaliit na problema, parang medyo na turn off agad tayo, di ba? Hindi natin yun papasukin. Now, the prophetic word mentioned here, no? Yung sinasabi dito speaks of the Old Testament scripture, no? Na sinabing made more sure, no? Kaya't meron kaming salita ng propesiya. So malinaw dito dapat sa atin, ang pinupatungkulan dito ni Peter is yung Old Testament scripture. Kasi sa panahon nila, nung time na in-scripturate yung sinabi ni Peter dito, wala pa yung New Testament. Hindi pa siya na-gather. No? At talagang buo dito, na-canonize na yung sa panahon na to ang Old Testament scripture. Now, the issue ngayon dito for some commentators or many commentators pala, now the issue here dito, kung titingnan natin, is ang Old Testament scripture ba ay ang masasabi natin dito sa ating binasa no sa verse 19. Ang issue nakikitang issue dito ng mga commentators, is it the Old Testament scripture confirms the apostolic witness or does the apostolic witness confirms or authenticates the Old Testament scripture? Tingnan natin, no? Ano ba sa dalawang 'yon? Ang nagko-confirm ba sa apostolic witness is yung Old Testament scripture o ang nagko-confirm sa Old Testament scripture ay yung apostolic witness? So makita natin, tingnan natin 'yon. Most commentators favors the latter, which is yung apostolic witnesses confirms or authenticates the scripture. No? Most of the commentators, yan ang pinaniniwalaan. Bakit nga naman nila pinaniniwalaan yan? Bibigyan natin ng paliwanag. No? Most commentators favor the latter and take it that the voice at the transfiguration na pag-aralan natin last time makes more even certain the Old Testament prophecies about the coming of the Lord, bearing witness to the permanent validity of the Old Testament. No? Kasi doon nga natin doon sa
apostolic witness or sa experience nila together with the Lord Jesus Christ, their actual witness, ngayon na-validate ngayon ang sinasabi ng Old Testament. Now, yung mga false teachers, no? Even in the first, in the early church, Christian church, no? Si Marcion. Narinig niyo ba si Marcion? Narinig niyo ba si Marcion? Marcion of Sinop. False teacher in Rome around 144 AD. Siya yung founder ng Marcionism, no? Na pinaniniwalaan ngayon ng isang pastor sa Pilipinas na sikat din at maraming mga radio program. Siya yung founder ng Marcionism. And Marcion believed that the Old Testament were not authoritative. No? Hindi siya authentic. Kung parang masasabi na parang pag sinabi kasi ng authoritative, it talks about yung parang valid or parang may authority nga for Christians nowadays sa panahon natin ngayon. Yun ang pinaniniwala ni Marcion. He denied God of Old Testament he denied that the God of Old Testament is the same in the New Testament. Yung Diyos daw sa New Testament, no, yung tinatawag nating Panginoon Kristo na kanyang Ama, ay iba doon sa tinatawag na Diyos ng mga Hudyo na mababasa natin sa Old Testament. Now, iyan ang Marcionism. Yan yung Marcionism. Believes that the New Testament supersedes Old Testament. Ibig sabihin, ini-invalidate niya na yung Old Testament. No? At doon na lang dapat mag-focus sa New Testament. The God of love, love, love. Ganyan ang teaching sa atin sa Pilipinas ng mga Marcionista. No? But Peter refers to the Old Testament prophecies and the confirmation of God's word through Christ's fulfillment. No? Ang nangyayari po dito kay Peter sa kanyang sulat, no? Kino-confirm, no? Kino-confirm ng apostolic witnesses, ng witnessing, no? Ng mga apostolic witnesses ang Old Testament, no? Paano natin yun mapapatunayan? Sa Luke chapter 22 verse 37. Luke chapter 22 verse 37. At i-reference natin sa Isaiah 53 verse 12. Sabi sa Luke chapter 22 verse 37. Sabi dito, for I tell you, our Lord Jesus Christ is speaking here. For I tell you that this which is written must be fulfilled in me. And he was numbered with transgressors, for that which refers to me has its fulfillment. No? Saan nabasa yun? Yung sinabi dito ng ating Panginoon sa Isaiah 53 verse 12. Now, ang gusto nating patunayan dito that the fulfillment or the confirmation of the Old Testament happened in the New Testament. Isaiah 53 verse 12. No? Ito yung reference natin sa binasa natin kanina. Isaiah 53 verse 12. Isaiah 53 verse 12. Therefore, I will not allow him a portion with the great, and he will divide the booty with the strong. Because he poured out himself to death, he was numbered with the transgressors, yet he himself bore the sin of many and intercedes for the transgressors. Isa pa, Luke chapter 4 verse 18 to 19. Luke chapter 4 verse 18 to 19. Luke 4 verse 18 to 19. And again, ang ating Panginoong Kristo ang nagsasalita dito, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable years of the Lord. And this is in reference of Isaiah 61 verse 1 to 2. And sabi dito, Isaiah 61 verse 1 to 2, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to captives and freedom
to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. So, makita natin dito that that witness, the witness of the apostles written in the New Testament confirms or authenticates the Old Testament. No? And Deuteronomy chapter 18 verse 22. Pinag-uusapan natin dito yung mga propesiya, no? Yung mga propesiya, and Deuteronomy chapter 18 verse 22 says, if a prophecy did not happen, it is not from God, no? Deuteronomy 18 verse 22. Kaya nga, yung pagkatupad ng propesiya sa New Testament, no? Ng mga propesiya sa Old Testament, sa New Testament, it authenticates or validates only the Old Testament scriptures. Deuteronomy chapter 18 verse 22, no? Deuteronomy 18 verse 22. Okay, ito siya. 18 verse 22. At sabi dito, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the things does not come about or come true, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously, you should not be afraid of him. No? Our scripture rely its authenticity from its inspiration, because prophecies are from God. It will surely happen. No? Kung talagang sa Diyos ang propesiya, mangyayari yun. Yun nga sinabi natin sa Deuteronomy 18. Kung nangyari ang propesiya, it's the same as kung nangyari ang propesiya, sa Diyos nang galing yun. No? The prophecies happen and made true in its time. Isaiah chapter 60 verse 22. No? Ano sabi sa Isaiah chapter 60 verse 22? In its time, no? Sabi niyo mga propesiya dito sa Isaiah 60 verse 22, it talks about prophecies, no? It talks about prophecies. Isaiah chapter 60 verse 22, the smallest one will become a clan, and the least one a mighty nation. I, the Lord, in its proper time, no? It is me who will make it happen, no? I, the Lord, will hasten it in its time. So ang ibig sabihin nun, prophecies ang tutuparin ng Panginoon in its time. No? God did not fail. Makita natin dito, God did not fail in redeeming His people. Nung pinangako ng Diyos na i-redeem niya ang kanyang tao, He did not fail. At nangyari nga ito sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. In the fullness of time, God sent His Son. Galatians chapter 4 verse 4 to 5. In the fullness of time, God sent His Son. Galatians chapter 4 verse 4 to 5. But when the fullness of time, ito yun yung pinopesiya. But when the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, so that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Now, bilang mga Kristiyano, we can rely in the authenticity, inerrancy, and trustworthiness of the scripture that we have. At pangalawang subpoint dito, no, makita natin kung ang isa sa mga quality ng scripture na na-produce sa proseso ng pagka-produce ng scripture is yung assurance. Makita natin dito sa product na ito. Yung assurance, it is made more sure. Makikita natin din dito yung authoritative quality na na-produce sa scripture. Bakit? Sa natin makikita yan? Nung sinabing pay attention, no? Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. If you will pay attention to it. Sa English ng ating binasa, no? Sabi sa scripture, no? So we have a prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as the lamp shining in the dark place until the day dawns and the morning star arises in your heart. So, sabi dito,
Mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong pagtutuunan ng pansin, gaya ng isang ilawang tumatanglaw. No? The fact that the scripture demands attention from us. It says for us, pay attention. The fact that it demands attention from us and we must rightly, yung well nalagay dito, yung kalos sa English, we must do so rightly. Kalos. Sapagkat kung hindi tayo magiging maingat in paying attention to the scripture, no? Walang sisihan. Pag tayo ay hindi naging maingat, pag hindi tayo nag-pay attention, ay research of the meaning of the kalos, sabi dito, rightly doing so in paying attention so that there shall be no room for blame. Yan ang parang ibig sabihin nung time ng pagkasulat na yan. When we say kalos, pay attention. Dahil pag hindi ka nag-pay attention, no, it might give some repercussions or consequence pag hindi ka nag-pay attention. At walang sisihan. Yan ang pinaka-ibig sabihin niya ng time na yon. Walang sisihan pag hindi ka nag-pay attention. No? It communicates authority. Pag sinabi sa ating pay attention sa scripture, the scripture is our rule, no? Yan ang ating rule. Then it stands in a position of authority in our lives. Now we are establishing the authority of the scripture. In 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 1, paragraph 4, ang sabi dito, the authority of the Holy Scripture for which it ought to be believed depends not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God, who is truth itself. The author thereof, therefore, it is to be received because it is the word of God. The mere fact that it is, no, the word of God, the primary or the sole author is God, we must receive it well, no? Rightly doing so. Otherwise, ibig sabihin may consequence. No? This brief statement na binasa natin ng London Baptist Confession of Faith, this brief statement of scripture authority is speaking about the duty of exercising our faith by what? Paying attention to the scripture, paying attention in the word of God, the scripture that we have. We must consider it as our rule, as to a lamp shining in a dark place. No? Psalms 119 verse 105, very popular, very familiar tayo, no? Psalms 119 verse 105, popular na pero gusto ko pambasahin, no? Sabi dito, Psalms 119 verse 105. Sabi dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kasi madalas ko na pagbabaliktad yun, kaya gusto kong basahin ng tama, baka magkamali tayo. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. No? The scripture as our rule is a lamp shining in a dark place. The word of God, no? The word of God illuminates the path, our path for believers in a dark and morally confused world. Kailangan natin ng ilaw sa ating landas, sa ating mga dadaanan sa madilim na mundong ito na ating ginagalawan. The word of God is like a lamp in a dark room. The scripture provides clarity and direction sa ating patutunguhan. Nasa isang tunay na mananampalataya. No? Sa isang tunay na mananampalataya, the one true character of a real Christian is that he delights in the law or of the Lord or the scripture, and he meditates on it day and night. Psalms chapter 1 verse 1 to 2, no? Psalms chapter 1 verse 1 to 2. One of the character talaga ng isang tunay na mananampalataya, he has delight in the word of God. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seats of scoffers. Now, ito nagdi-describe sa mundo na ating ginagalawan. But his delight is in the law of the Lord,
and in His law, he meditates day and night. He meditates day and night. Now, na-capture ako nung sinabi ditong day and night. Sa sinabing day and night dito, na-capture yung attention ko. Somehow, it impresses me that in the heavy and dark providences ng buhay natin, na pwede natin kasing take it as literally night and day, no? Talagang binabasa natin ang scripture, umaga, hapon. Maaaring ganun, no? But, somehow, this day and night word na nandito impresses me that those dark providences ng buhay natin, heavy dark providences, yun yung night ng buhay natin. No? Kailangan natin ang salita ng Diyos. When we approach the path na madilim, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kailangan natin ang salita ng Diyos. At yung light, those are the moments, joyful moments in our life na relax ang buhay. But then, we still need the Word of God. We must pay attention sa Word of God, whether tayo ay nasa dark providences ng ating buhay or nandun tayo sa joyful moments ng ating buhay. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Now, isa pang tanong. Kung tayo ay sinasabi na mag-pay attention sa salita ng Diyos, until when ang tanong? Hanggang kailan? No? Merong mga Kristiyano na nagsimula ng maganda. Maganda ang nasimulan, no, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero sa bandang huli, ano nangyari? Ano ang kanyang buhay? No, kung titingnan, maganda ang simulain. Pero hanggang kailan nag-last yun? Ang tanong ngayon, until when do we need to pay attention sa authoritative word of God? Anong sabi sa ating script, sa ating teksto? Hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Now, this is kind of symbolical, no? Symbolical time frame, no? Symbolic yung sinasabi ditong hanggang kailan. Sa pagbubukang liwayway, kailangan ba sa umaga lang, hanggang sa umaga pagka yung daylight na, wala na tayo masyadong hindi siguro natin ganun iti-take yun. Symbolical, yung time frame na sinasabi dito. It is not to be taken literally here. Peter points to the day of Christ's return dito, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga. Paano natin nasabi na ito yung hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? That we must pay attention to the Word of God. Sabi dito, no? With the expression morning star, no? Yung sinabi itong tala sa umaga, which is transliterated Greek is posporos. Yung pala yung posporo, no? Pag sinabing posporo pala, di ba may posporo tayo? Nagbibigay ng ilaw. Yung posporo pala, where the Greek word posporos, no, or light bringer, ay tumutukoy pala yun sa ating Panginoong Hesukristo. No? Tumutukoy yun sa ating Panginoong Hesukristo. Siya yung morning star. No? Morning star na hinihintay natin ang pagbabalik. Peter points us to Christ. No? That we must pay attention to the word of Christ until Christ returns, the morning star. He points us to Christ. Revelation chapter 22 verse 16, no? Para mapatunayan na ang Panginoong Jesucristo nga ang morning star. Ang sabi sa Revelation 22 verse 16. Ang sabi dito, ang ating Panginoong Jesucristo, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things for the churches. I am the root, the descendant of David, the bright morning star. Hanggang sa dumating, no, ang tala sa umaga, mananatili tayo. No? Mananatili tayo sa salita ng Diyos. The scripture is not only guide for us in this present day, no? But as we pay attention, it reminds us to it. It reminds us that there is someone coming
habang tayo ay nagpi-feast or nagde-delight sa salita ng Diyos. No? Someone is coming, our morning star. Na anong mga application natin dito, no? Bilang mga pilgrimage, no? Temporary lamang tayo sa mundong ito. Bilang mga pilgrimage sa mundong ito, we are on the pilgrimage throughout our lives in this dark world. But God has graciously provided us with a lamp, no? Ang kanyang salita na trustworthy, our rule, no? Totoo, ating tunay na sandigan, that if we pay attention to them, no? For reproof, warning, guidance, and encouragement, we shall walk safely sa mundong ito, no? But if we neglect them, we shall be engulfed by darkness. Imagine, no? Ang salita ng Diyos ang ilaw. But if we will not seek daily, no, the light of the Word of God, imagine how dark will be our lives. Nakuha natin, no? Kung hindi tayo, if we will not daily seek the light of the Word of God as our lamp while we await the shining of the morning star, tayo ay ma-engulf or mababalutan ng kadiliman ng mundong ito. The whole course of our life, the whole course of our lives ought to be governed by the Word of God. At isa sa mga comfort natin or confidence natin that the Word of God that we have is reliable. It is a light in the darkness and rooted in divine inspiration. The mere fact that God is the primary author of the Word that we have, we can rely on it. Scripture is trustworthy guide in both the present life and in our future days. No? We must deepen our devotion. We must deepen. Kaya nga natin, action dapat natin ito. We must deepen our devotion to the study of the Scripture. Huwag nating babayaan, no? Na tayo ay manghinawa or magsawa sa sa saliksik ng salita ng Diyos. We must seek Christ daily. No? Relying on the Holy Scripture to the Holy Spirit to illuminate in our hearts His Word and enable us to obey His Word and to live with an expectant hope for Christ's return. Sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoong Kristo, we can expect, no, sa mga wala talaga sa ating Panginoong Kristo, if the light in the Scripture is a character, no, ng isang mananampalataya, hindi natin ma-expect sa isang unbeliever na may delight sa Word of God. Yan, kaibigan, kung ganun ka, no, sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 na ang salita ng Diyos is spiritually discerned, no? 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabi dito verse 14, no? But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, but they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned or appraised. Now, this is because the Holy Spirit indwells the believers. But in the case of the unbelievers, walang banal na Santong Espiritu. Upang ang tao ay magkaroon ng delight sa kanyang salita. No? It takes the regeneration, transformation of the heart of the unbeliever to have delight sa Word of God. Ngayon kaibigan, kung wala sa iyo ang katangiang ito, no? Na ang banal na Santong Espiritu ay nasa sa iyo upang ikaw ay turuan kung paano ka mamumuhay sa araw-araw. Kung wala sa iyo ito, wala sa iyo yung katangian ito. At ang delight to see Christ daily sa pang-araw-araw mo na araw-araw na buhay mo, kung wala ito sa iyo, ay nangangahulugan lamang na ikaw ay wala pa
sa kaligtasan. At ang mga taong wala sa kaligtasan, no? If this does not describe you, kaibigan, na may delight ka sa salita ng Diyos, you are in great trouble. You are in the great trouble when the morning stars, the bright morning star returns. You are in great trouble. Kaya nga, ang aming pakiusap sa iyo, kaibigan, na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan, manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan lamang noon na sabihin mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at hindi kailanman ay hindi mo kayang kitain sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ang kaligtasan, no? Okay ka naman, sabihin mo sa sarili mo na ikaw ay mabuting tao at wala kang tinatapakan. Hindi ganoon, kaibigan, ang kaligtasan at ang taong ligtas na kumbaga ini-indwell ng banal na espiritu, no? Hindi ganoon. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Doon lamang mapatawad ang kasalanan mo sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagbuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. At ang kasalanan mo, kapatid, kaibigan, at kasalanan ng lahat ng tao, katulad din namin, ay nahugasan lamang sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung iyon ay iyong panampalatayanan, ikaw rin ay dadamitan niya ng katuwiran upang ikaw ay at ikaw kanyang pagkakaloban rin ng banal na espiritu. At sa pagkakalob sa iyo ng banal na santong espiritu, ikaw ay magkakaroon din ng kagalakan, delight sa salita ng Panginoong Jesucristo. No? At ikaw ay tunay nga na masasabi mo sa sarili mo na meron kang assurance that you are daily seeking have delight in the Word of God. And you are delighted to obey the Word of God sapagkat ang tunay na ililigtas ng Panginoon ang salita ng Diyos ay hindi pabigat. No? Hindi pabigat. Kaya, kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, nawa pagsisihan mo ang iyong kasalanan at manampalataya lamang sa tanging tagapagligtas ng mga makasalanang tulad mo at tulad ko. At I assure you, my friend, na kung ikaw ay tatakbo sa Panginoon Jesucristo, ikaw ay hindi kanya tatalikuran at ikaw ay kanyang ililigtas to the uttermost. Kaya, kaibigan, consider your ways, repent of your sin, and believe in the Lord Jesus Christ. Let's pray. Aming Panginoon, pinupuri namin kayo sapagkat niloob niyo sa inyong kagandahang loob na i-reveal ang inyong sarili sa pamamagitan ng inyong salita na tunay nga na aming infallible rule sa aming pamumuhay. That is the manual of our life na kung paano kami mabubuhay. Doon din nakapaloob kung paano ang tao ay maliligtas. At maraming salamat, O Diyos, sa kapahayagan ng inyong salita sapagkat nagpahayag kayo kung ano kami sa inyong harapan before our salvation at kinakailangan namin ng kaligtasan. Ito nga ay ipinahayag ninyo sa amin. Kami ay binigyan niyo ng puso upang panampalatayanan ang iyong salita. Maraming salamat ang aming Panginoon at ang inyong salita somehow ay talagang makabibigay ng comfort sa amin because your word is true and it can be trusted. At alam namin, O Diyos, na totoo ang sinasabi ng inyong salita na kung sino man ang nananatili sa inyong salita ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat o aming Panginoon muli sa inyong word na aming napag-aralan. Nawa, Panginoon, ito ay bigyan nyo ng bunga. Ilusan ng aming mga puso, pagkalooban ng lalo pang pagsunod sa inyong salita at lumakad sa kabanalan at gayon din magligtas ng mga wala pa sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Panginoon. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.